Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagsimula ng magbawas ng tubig ang dalawang dam sa Benguet kasunod ng naranasang pag-ulan dahil sa Bagyo Marce. Sa ulat ng Pag-asa Hydrometeorology Division, sabay na binuksan kaninang umaga ang tig-isang gate ng Ambuklaw at Binga Dam. Aabot sa 33 cubic meters per second ang pinapakawalang tubig ng Ambuklaw, habang 32.28 cubic meters per second naman sa Binga. Kaugnay nito, pinag-iingat ng Pag-asa mga residente sa mga low-lying areas na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig ng dalawang dam. Patuloy ang isinasagawang repatriation ng pamahalaan sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaknak, nasa 50 pang OFWs mula Lebanon ang inaasahang uuwi sa Pilipinas sa November 8. Mayroon ding 20 pang OFWs ang nakatakdang umuwi sa November 13. Bukod dito, may 214 OFWs din ang kasalukuyang pinoproseso ang clearance sa Lebanese immigration. Dahil dito, inaasang aabot sa 334 OFWs ang makakabalik sa Pilipinas ngayong Nobyembre. Sa kabuuan, mahigit 1,000 OFW sa Lebanon ang nag-avail ng repatriation program kasama ang kanilang mga pamilya. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Maayong adlaw, usa ka awareness campaign ang gipahigayon sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon DOST PHIVOLCS sa Mati City, Davao Oriental. Dini usa ka Memorandum of Understanding kon MOU ang gipirmahan tali DOST PHIVOLCS ug Mati City LGU. Kinialang sa mga ipahigayong aktibidad subay sa World Tsunami Awareness Celebration nga gisugdan natong Nobyembre 5 ning tuiga. Dini nahisgutan ang mga ginahimong pagpangandam sa gobyerno aron nga malikayan ang daghang casualty ugaling dunay mahitabong tsunami. Sumala sa DOST PHIVOLCS, lakip sa ilang ginapakusgan karon ang kapasidad sa mga residente ilabi na katong nagpuyo daplin sa dagat nga masayran ang mga early sign sa tsunami. Pagpasabot niini nga posibleng masinati na ang tsunami pipila ka minuto lang human sa kusog nga pagtayog o linog. Din gawa sa linog posible sab sa hinungdan sa masinating tsunami mo ang submarine landslide, submarine volcanic eruption ug asteroid impact. Natural signs of an impending tsunami. If there's a strong shaking, sa coastline you can hardly stand up. And if you could see the sea level receding, and if you could hear roaring sounds coming from the sea, then don't wait for us to issue a tsunami warning. Nadiskubrihan sa kabukiran sa Mount Apo Geopark ang bagong species sa tanom nga blueberry. Sumala sa Department of the Environment and Natural Resources kon DNR Davao, nakita sa mga researcher ang bagong micro-endemic tropical blueberry sa Mount Apo nga gitawag og Vaccinium phalax. Makita lamang kini sa gamay nga bahin sa Mount Apo, partikular na sa open area duol sa summit nga nagatubo lang sa boulders sa Mount Apo. Ang maong tanom girekomenda sab nga maklasipika isip critically endangered species sa International Union for the Conservation of Nature. Nagatubo kini kauban ng mga wild berries nga sagad ginakaon sab sa mga trekker ug mountaineers nga nagasaka sa Mount Apo. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.